Kung titignan po kasi natin yan, si Adan, siya mismo ang humubog. At makikita naman natin, kung titignan mo ang sangkap mo bilang isang tao, kung paano ka kumilos, kung paano ka mag-isip, diba? Tunay nga na kamangha-mangha. Hindi po aksidente yan. Meron pong isang makapangyarihang kamay na gumawa diyan. Yan ang kamay ng ating Panginoong Diyos. Kasigurado, maganda. At kamangha-mangha ang city na yan na pinag-uusapan natin sa Hebrews 11 verse 10. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa panahong ito, evident na talaga na ang lugar na ito na ating pinaninirahan sa kasalukuyan ay hindi talaga permanente, hindi pang matagalan, apektado ng lindol, bagyo, at sari-saring mga kalamidad, etc. Kailangan natin ng isang matibay na evacuation center that will last for eternity. Ang city na ito na inasahan nitong si Abraham ay pwede rin nating asahan. Basta i-meet lang natin yung mga requirements. Okay, isang magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Sa gabi na ito, ang pag-usapan natin ay yung nandun sa Hebrews 11 verse 10. Sapagkat umasa si Abraham sa isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. The title of this message or this devotion ay Lunsod na di malilindol. Kasi kung titingnan natin ang current issue sa panahon ngayon ay yung mga paglindol na alarma ang mga tao dahil nga kumbaga sa buong Pilipinas ay may mga pulo talaga na o may mga lugar na talagang tinatamaan ng lindol sa mga panahon na ito. At sa gabi na ito ay hayaan niyo po na magbigay ako ng konting encouragement para sa bagay na ito. Kasi yung mga bagay na yan ay patunay lamang na ang mundo na ating tinitirhan sa ngayon ay palatandaan na talagang hindi pang matagalan. Itong bagay na i-discuss ko sa inyo sa gabi na ito in Hebrews 11 verse 10 ay tungkol sa isang lungsod na inasahan nitong si Abraham. At ang Hebrews 11 is often referred to as the Faith Hall of Fame. Makikita natin dito yung mga tao na namuhay talaga na umukit ang kanilang kasaysayan pagdating sa pananampalataya. Ito yung ini-highlights ng author ng Hebrews, yung mga Old Testament figures na ipinakita yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. At kabilang nga po dito ay si Abraham. Abraham's story is a pivotal example of faith in the Hebrews narrative, demonstrating trust in God's promises and obedience to His call. Because of his faith, sumunod siya sa Diyos kahit tila ba suntok sa buwan yung kanyang pagsunod. Kasi nga, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta sumunod siya sa Panginoon. Kahit sa tent lang siya tumitira. Ano yung naging gasolina ni Abraham para gawin niya yung mga bagay po na ito? Eternal perspective. Eternal perspective. Sa kabila ng kanyang earthly circumstances, ay nakapokus siya dun sa eternal city na ipinangako ng Diyos sa kanya. Yung key verse natin, sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon
at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Itong eternal city na ito, kung mapapansin natin yan sa Revelation 21, yung unang 4 na verses ng pahayag, ito po ang sabi dyan. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Sabi po, isang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit. Ito po ay buhat sa Diyos. Sa panahon ito na uso ang mga paglindol, nagkakandasira ang mga gusali, mga infrastruktura, etc. Ang sabi po ng ating text ay, sapagkat umasa si Abraham sa isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Isang lungsod na may matatag na pundasyon. In Greek word, temelion, foundation, implies a stable and secure structure. The city is not ephemeral or temporal but has a permanent and unshakable foundation. Kaya kung titignan natin yan, ay itong lungsod na ito ay hindi kayang yanigin kahit anong intensity pa ang dumating sa lungsod na yan. Kasi permanent, unshakable ang pundasyon ng city na ito na ipinapangako ng ating Panginoon. At sabi, Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Yung Greek word na technites o designer at yung demiurgos, builder, emphasize God's role as the creator and architect of the city. This highlights God's wisdom, power, and craftsmanship. Kung titignan po kasi natin yan, si Adan, siya mismo ang humubog. At makikita naman natin, kung titignan mo ang sangkap mo bilang isang tao, kung paano ka kumilos, kung paano ka mag-isip, diba? Tunay nga na kamangha-mangha. Hindi po aksidente yan. Meron pong isang makapangyarihang kamay na gumawa diyan. Yan ang kamay ng ating Panginoon Diyos. Kasigurado, maganda. At kamangha-mangha ang city na yan na pinag-uusapan natin sa Hebrews 11 verse 10. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa panahong ito, evident na talaga na ang lugar na ito na ating pinaninirahan sa kasalukuyan ay hindi talaga permanente, hindi pang matagalan, apektado ng lindol, bagyo, at sari-saring mga kalamidad, etc. Kailangan natin ng isang matibay na evacuation center that will last for eternity. Ang city na ito na inasahan nitong si Abraham ay pwede rin nating asahan. Basta i-meet lang natin yung mga requirements. Ito po ay ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. In John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is the only way, mga kapatid, mga kaibigan. At kung babalikan natin yung unang 4 na verses ng John 14, ito po ang sabi. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin.
sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Malinaw na sa panahon na ito na ang Panginoon ay hindi pa bumabalik, siya ay nagpe-prepare ng isang lugar para sa mga taong umaasa sa Kanya, para sa mga Kristiyano na patuloy na umiibig at sumusunod sa Kanya sa kabila ng mga earthly circumstances na nararanasan natin sa panahong ito. Kaya nga, kung ikaw ay wala pang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus, sana magsilbing paalala sa iyo ang bagay na ito, dahil sa lahat ng nangyayaring mga kalamidad sa ngayon ay ebidensya ito na ang ating tinitirhan sa panahong ito ay hindi permanente. Sana ikaw din ay tulad ni Abraham ay pakanasain ang bagay na ito, yung eternal city na ipinapangako ng ating Panginoon. Only Jesus, siya ang susi para papasukin ka sa lugar na iyan. Sa Revelation 21 verse 26 to 27, ito po ang sabi ng Word of God. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa, ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng portero ang makakapasok sa lungsod. Kaya bilang isang tao na wala pang personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, sana'y huwag mong sayangin ang pagkakataong ito na magkaroon ka ng personal na pagkakilala sa Kanya, upang ano't anuman ang mangyari sa mundong ito na ating pinaninirahan sa ngayon ay meron kang eternal security. Meron kang isang eternal city na pwedeng panahanan sa kabilang buhay sa piling ng ating Panginoon. Kasi lahat naman tayo nakikipamayan lang sa mundong ito. Hindi talaga tayo magtatagal sa lugar na ito. Ang akin lang bilang isang pagmamalasakit sa inyo na wala pang pagkakilala sa Panginoon, grab the opportunity habang naririnig mo ang mensaheng ito. At sa atin naman bilang mga Kristiyano, isa itong encouragement para sa ating lahat na anuman ang earthly circumstances na pinagdadaanan mo sa ngayon or kinakaharap mo sa ngayon, focus on eternal city na ipinapangako ng ating Panginoon, yung lungsod na hindi malilindol. Have an eternal perspective like Abraham did. Ganyan yung naging mindset nitong si Abraham. Kaya sa kabila ng kanyang kumbaga medyo mahirap na sitwasyon sa lupa nung siya ay nabuhay, nanampalataya siya na ang Panginoon ay mayroong inihahandang napakagandang lugar at susulitin yung kanyang mga pagpapagal sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa mga kaibigan natin naman na wala pang personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo,
yung bugtong na anak ng Diyos na namatay sa krus 2,000 years ago. Namatay sa krus, nabuhay sa ikatlong araw at tumubos sa ating mga kasalanan. Kung gusto mo, sumabay ka sa panalangin ito, tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Let's pray. Lord, sa oras na ito, tunay o God, kayo dakila at sadyang makapangyarihan sa lahat. Sa tao na ito na nasa likod ng screen, tinatanggap ka niya bilang Panginoon na tagapagligtas, ang Panginoong Yesus. Nagsisisi siya sa lahat ng kasalanang nagawa niya buhat siyang nang siya ay magkaisip. At sa ngayon ay sinusuko niya ang kanyang buhay, pumasok ka sa kanyang kalooban, at nais niya na sumunod sa iyo at magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Pagpalain ng taong ito, alam namin na nagbubunyi ang langit dahil sumabay siya at inangkin ang panalangin ito. Nawa, Panginoon, ay balang araw ang taong ito na nasa likod ng screen na sumasabay sa panalangin ito ay makapasok din sa eternal city na ito na iyong ipinapangako. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw, kapatid, kung sino ka man na nasa likod ng screen na yan na sumabay sa panalangin ito, please type amen para may panalangin ko rin ang iyong paglago sa Panginoon. At kung nahiya ka naman, please mag-send ka ng private message sa akin para matulungan kita or may panalangin ka para sa iyong paglago sa ating Panginoon. God bless you all. Gandang gabi. Glory to God.